Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, puri natin nag-iisang Diyos na tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, na binigyan tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama at alhamdulillah tayo ay inaabot pa sa napaka-espesyal na unang 10 ng tinatawag na Dhul Hijjah. Allahu Akbar. The first 10 days of Dhul Hijjah na siyang pinaka-the best na araw or mga araw para sa dakilang tagapaglikha. At alhamdulillah, tayo na naabutan natin ang napaka-espesyal na mga araw ito na kung saan na dapat ang bawat isa ay ipagpasalamat niya ito sa kanyang dakilang tagapaglikha. May isang hadith ang mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na kanyang sinabi, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل وتكبير وتحميد. Walang pinaka-dakila na araw para kay Allah at kaibig-ibig para sa Kanya ng mga gawain maliban na lamang sa unang 10 ng tinatawag na Dhul Hijjah. Napakadakilang araw para kay Allah. Kaibig-ibig sa Kanya ang mga gawain na yan sa unang 10 ng tinatawag na Dhul Hijjah. Allah pa. Napakadakila. Kaibig-ibig kay Allah, mga gawain sa unang 10 ng tinatawag na Dhul Hijjah. Sinabi ng mahal na sugo, "Fa'kthiru fihin." Parangin yung ika, sabi niya, at-tahlil, wa takbir, wa tahmid. Ang pagsasabi ng La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Ito yung pagdidikir. Tulad ng halimbawa, sinasabi natin, pagpasok na ng pagtatakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pwede mo sabihin yan. Sa bahay ka, sa sakyan ka, nagtatrabaho ka, sa business mo, sakyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ito ay tinatawag na mutlak, open. Subhanallah. Magsimula ng unang 10 ng Dhul Hijjah, pwede ka magtakbir, huwag mo ikahiya ang pagtatakbir. Diyan, pag namamaneho ka, halimbawa ikaw na may sikat, halimbawa, o di kaya electric bike, may music ka doon, yan mo takbir, Allahu Akbar. Hindi nga sila nahihiya, nagbi-music. Ito, na kung saan ginagawing sunnah, pamamaraan ng mahal na propeta, binubuhay mo. Subhanallah. Ang mga sahaba yung ginagawa niya. Si Umar, si Abu Hurairah, pumupunta pa sila ng palengke, nagtatakbir, Allahu Akbar. At ang mga tao sa palengke nagtatakbir din, Allahu Akbar. Mutlak, open. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Huwag mo ikahiya. Subhanallah. Open siya, alhamdulillah. Hanggang sa ayyam tashrik. Open yan, takbir. At may tinatawag na muqayyad na kung saan ito naman ay specific lamang every after salah na tinatawag na fajr ng Arafah. Okay? Then, sa fajr ng takbir, every after salah. Ito yung kumbaga ito yung tinatawag na takbir muqayyad. No? Muqayyad na kung saan ay specific lang siya every after salah. Nagtatapos ito ng tinatawag na asar ng ayyam tashrik. Kaya, isa sa pinaka-the best na mga gawain, especially nowadays, ang magtatakbir. Kaya huwag niyo ikahiya. Subhanallah. Sa bahay mo, practice mo, asawa mo, anak mo, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hindi mga music na naririnig natin. Hindi mga chismis na naririnig natin. Mga salita na walang kabuluhan. Ito ang pinaka-the best araw nito. Takbir. Huwag mo ikahiya. Ipakita mo, ito ang siyang Islam. Ito yung kumbaga, sa gisag ng ating pananampalataya. Ito yung binubuhay mong sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bawat isa, magsumikap na gumawa ng kabutihan, especially sa unang 10 ito ng Dhul Hijjah at ganun din pag-iwas sa mga masasamang bagay. Daghang salamat. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.